Mariing itinanggi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na itinutulak ng administrasyon ang charter change at term extension para walang halalan sa 2028. Nagpahayag din ang Pangulo ng kanyang saloobin pagdating sa mga pangyayari sa Senado at ang isinusulong na online voting para kay Senator Bato de la Rosa. May report ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo. Tristan, ano-ano ang sinabi ng Pangulo sa mga nangyayari sa Senado? Unahin natin ang naging sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa paratang ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Mariing itinanggi ni Pangulong Marcos na may mga pag-uusap pagdating sa charter change, term extension at no election sa 2028. Ayon pa sa Pangulo, fake news ang naging source ng kanyang kapatid dahil aniya ay wala silang isinusulong na pagbabago pagdating sa konstitusyon. Matatanda ang unang ipinagkibit balikat ng Pangulo ang issue ng no election sa 2028, pero ngayon pakinggan natin ang diretsahang tugon ng Pangulo. Because the truth of the matter is we have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. So I don't know. I mean, it is, well, that's, kayo, nasa media kayo. Alam naman ninyo ang nagiging epekto ng fake news. Isa pang usapin na idinidikit sa Pangulo ay ang pag-target umano ng administrasyon sa 13 miyembro ng Senate Majority kaugnay ng magkakasunod na kasong kinakaharap ng ilan sa kanila. Nariyan ang ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa, plunder charges laban kay Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta at mga kasong inihahanda rin laban kay Senators Joel Villanueva at Cheese Escudero. Pero buwelta ng Pangulo, matagal nang may mga reklamo ang ilan sa kanila kahit hindi pa sila mga miyembro ng majority. Kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, ito na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang aking ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon, patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. Tutol naman si Pangulong Marcos sa panukalang online voting sa Senado na aniya ay pabor lamang sa puganting si Senator Bato de la Rosa. I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto. Hanggat dumating siya dun sa Senado. Kung he's willing to take the risk like he did the last time, ibang usapan yun. Basta't nandyan siya. Nagpahayag ng pagkabahala ang Pangulo sa estado ng Senado ngayon, lalo na noong maganap ang insidente ng barilan noong May 13. Ayon pa sa Pangulo, malayong-malayo ito sa kanyang naranasan noong siya ay miyembro pa ng Senado. Ayon pa sa Pangulo, naging tila personalan na at mas mababaw ang mga nagiging diskusyon sa Senado ngayon. Balik sa iyo, Menchu. Napakarami ngang nasabi ng Pangulo hinggil sa kaganapan sa Senado. Pero Tristan, pasadahan muna natin ang naging bunga ng state visit ng Pangulo sa Japan. Ano ang highlights ng 4-day visit? Menchu, nagdesisyon ng Pilipinas at Japan na i-upgrade ang diplomatic relations ng dalawang bansa at ginawa na itong comprehensive strategic partnership na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japanese Prime Minister Sanei Takaichi. Sa bilateral meeting ng dalawang leader, tinalakay din ng Pilipinas at Japan ang ilang pang mga global issues tulad ng krisis sa Middle East at ang issue ng seguridad sa South at East China Seas. Nagkasundo rin ang dalawang leader sa ilang defense agreements kabilang ang transfer ng defense equipment tulad ng Japanese destroyer na Abukuma. May kasunduan din pagdating sa buwis, scholarships, agrikultura, artificial intelligence at space cooperation.
Maliban sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Prime Minister Takaichi, nagkaroon din ng pagkakataon si Pangulong Marcos na magsalita sa harap ng Japanese Diet. Isa itong pambihirang pagkakataong ibinibigay sa isang leader. Humarap din siya sa isang state banquet kasama ang Japanese imperial family at nagkaroon ng pagkakataong makapulong ang ilang mga Japanese business leaders kung saan nagkaroon ng investment pledge mula Japan na nagkakahalaga ng nasa higit $3 billion or nasa 209 billion pesos. At yan muna ang naging highlight ng pagbisita ni Pangulong Marcos sa Japan. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lead News Correspondent Tristan Nodalo.